Spring Rich Dato. Rich kayo ang content sa atong mga gibasa karon, no? Nga dili ko ganahan mag-pretend nga expert ko sa Biblia, no? Nga gitawag na nga exegetes, no? Biblical scholar kay akong i-study, specialize sa theology, moral theology. But I would like to, kung matawag tayong pretend man gani, kahit pretend, no? Because of the richness sa atong ibang basa karon like ang sabi. Una, I would like to matawag ta parallel sa scriptures, no? Sama sa libro, no? In exegesis, gitawag na sa diptych kay duha, no? Dual, no? So sama sa diptych of the scriptures, nga. Una, gikan sa basahon, unta, makapamalandong ta sa atong kinabuhi, no? Ano ang mensahe sa scriptures? Mga diptych kay duha, no? Una nga part sa sama sa libro, may duha ka naon, no? So, sa unang pagbasa, nahisgot ni kang sa mama ni Propeta Samuel. Kung pamilyar mo, huwag masaya mo niyang pangalan, Ana. Huwag ang ginitsin ng ngalan rin. Ana, mama ni Samuel. Mao niyang nagdihog ni Haring David. No? Sa mga Hebreo, si Haring David mo'y usa sa pinaka-ilhado kayo na hari. Ano man, tungod sa iyang karakteristik sa pagkahari. Especially sa iyang kasing-kasing. Kaya atong isang mura ba, nagkasagod ng kasing-kasing ganihan, no? Kasing-kasing. So, naay paralel ang unang pagbasa ug ang Ebanghelyo karon, no? Ang mama ni Samuel, kay ang amahan ni Samuel, duha may kapag-asawa, no? Ang mama ni Samuel walay at first wala siya anak, well ang usa daghan, parang siya puno na siguro dito, no? So, interesting kay ang si Ana nangayo wa siya na kay sa Hebreo sa tradisyon nila kung wa kay anak it's like mura gitunglo ba, no? Wala magbubungahon ng imuhang pagka kami yun, no? Nangayo siya kang propeta Eli or Eli, no? So Tolman ihatag niya di pangayo mo na tao si Samuel, pero interesting kayo kay nangayo siya anak. Pero ang ihatag anak nga si Samuel, iya rapod gibalik sa templo. Iyan gibalik sa templo. Ano yung gisgot na rin, no? Ibalik niya sa templo, nagdala siya ng regalo, toro, ay harina, no? Which is ang ritual sa paghalad sa bata. While ang sa Ebanghelyo, kung basahon na niyo, ikan ni San Lucas, medyo, ang main message nila is na magnificat, no? Magnificat, ikan na sa Latin, no? Magnificat. Nagdayi ang akong kasing-kasing sa Ginoo. Pero na ako yung sa translation kay sa Latin, no? Magnificat anima meum Domino, benediction tablet, Spiritus Meus. Although na gamay na lahi ka sa translation about sa pagdayeg sa mahal na birhen sa Ginoo. No? Tulo ni kaparte. Una, nagdayeg ang mahal na birhen nga naman. Kaya himo tungod sa edukasyon, himo siyang inahan sa Dios. No? Himo siyang inahan sa Dios. Ikaduha, mapasalamaton siya. No? Mapasalamaton siya o ikatulo, no? Of course, this is the blessing nga atong ampo malagad daw, mag-ampo ta sa Mayang ka Maria. Puno ka sa grasya, nanadlig ito ang part na niya. Bulahan ka sa mga babae nga tanan. Ganang bulahan man siya. Kaya ang Diyos, manaa ka niya. No? Ang Diyos manaa ka niya. So again, as I said, rich can siya. But I will focus on three aspects ani nga magnificat. Una, sa atong pagkabinunyagan, first part is the scripture, para listen to the scripture. Second part sa atong kinabuhi, doon ta, mamalandong ta ang mensahe sa matando sa nato, Espiritu Santo, mag-sulti ka nato sa mensahe, base sa atong kasinatian. Nasayad kita, nga kitang tanang binunyagan ta dire, no? Binunyagan ta. Sa atong pagkabinunyagan, nakatawag ta sa 7 kagasa sa Espiritu Santo. 7 gifts, the Holy Spirit. Wala mo ng 7 kagasa? Wisdom, understanding, I will not enumerate. Kaya di man mo diha ang akong konto sa humili. With relation sa atang Ebanghelyo karon, kundi ang bunga sa Espiritu Santo. Nakadawat ta sa 7 kagasa sa Espiritu Santo, kaalam, pinadman, no? Piety, no? Yan ay 12 kabunga. Sa 12 kabunga, I will focus on sa 10, which is dimension diri sa Mama Mary Maria. Hindi na nato ato pa lang
is the first three, kabunga sa Espiritu Santo. Yan. Dito kini pamanandungan nato sa atong kinabuhi. Kung naabata ng tulog. No, kay sa atong nangikingon, sa atong pagkabinyagan, nanaan ng pito, kagasa sa Espiritu Santo. So kung ato na ganito ng mga gasa, magmabumahon na siya sa 12 kagasa. Espiritu Santo. And focus on the three. Una sa kanang gugma. No? Which is the Ultimo Model Tumayo, kay asa, matagpasaratin po di Caritas, Deus, PDS. Sa Bisaya pa, kung asa na ay gugma, na ang Diyos. Again, sa magampo ka sa magumaya ka Maria, bulahan ka sa mga babae na tanan. Nga naman, kaya ang Diyos, ana ka niya. Karon, pamatana, sa itong kagalingon, kung naan na ito ang Diyos, automatic bulahan ka. No? Kung naan ang gugma, na ang Diyos. Kung naan ang gugma, pinaglang daw, Pasko na. No? Pasko, ang main message sa Pasko is gugma. Ikaduha, kagasa. Which is, I think, ang gugma, which is joy and peace. Kalinaw o kalipay. Kalinaw o kalipay. Ang atong balikon, ang kaning magbihikat sa mga nagdalhin, nagdayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo. Nagdayeg ang iyang kasing-kasing sa Ginoo sa mga nagdalhin. Ano naman? Tungod sa iyang kalipay. Kalipay, nagpipili siya nga mahimong inahan sa atong Ginoo, which is mao na ang kahulugan sa Pasko sa pagkatao, no? O kalinaw, no? Which is kinahanglan na karong panahon na. Nya, kaning tulo, gugma, kalinaw, unsa to sa? Joy, no? Kalipay, no? Closely connected din siya sa usa ka karakteristik sa mahal na Birhen Maria. Nga naa po din sa iyang pagka mapaugsanon. No? Kung pamilya mo na ay publication ng Bisaya, no? Which I English na siguro na. Anawin? Pamilya mo na. Biblical readings yan ay gamay reflections. Anawin is a Greek word which refers ang pasabot na mga kabos sa Ginoo. Naroon ba? Dili kay kabos lang, no? Kabos, sumpay sa Ginoo. Pinay kabos, nga ilang pagkakabos. Dili sa Ginoo. Nadi kabos na dili sa Ginoo. No? Kanang nakabos sila sa ilang kabos. Ang pinaka-as I think it was Mother Teresa nagsaid na the worst nga kabos is kanang kabos ka nga wa ka masayon or wa ka makailang ni Kristo. The worst poverty is the poverty of not knowing Christ. So, pagka mapaubsanon sa atong sa mahal nga Birhen Maria, no? Which is ang bunga ng mapaubsanon, ginundong ko ni Pope Francis, nagingon si Pope Francis in one instance sa Roma, gimitin niya ang mga kadagkuhan sa Roman Curia, no? Roman Curia, mga department dito sa Roma, no? Because, for example, ang Santo Papa karon sa una, siya ang head sa dicastery for the bishops. Siya ang head sa mga bispo, sa mga clergy, sa laity, sa communication. Ang mensahe niya about sa mapaubsanon, ningon si Pope Francis, kung di ta ka mao magpaubos, wala tay padungnan. Dili ta ka mao magpaubos, wala tay padungnan. Which is, kung atong pamalandungan sa atong personal, even communal, even universal, pero dali sa ganun na itatira. Kaya tao, di kayo mapaubos. Mo-insist sa iyang interest. Pero wala, di na nato magkita sa mga Birhen Maria. Not a word, bakit nireklamang mga Birhen nga ang iyang anak, ang Ginoo, hari sa tanang hari, di pagkatao sa pasunod. Not a word. Samo kasi sa Jose, wala siya pulong, bisa ko sa kapulong na ginito. No? Gapon ang main video sa Jose, karon ang main video ng mga Birhen Maria. So kana, mapaubsanon, kung kamao ta magpaubos, dali na kayo na magkapunan ng gugma, kalinaw, kalipay. No? Sayang hindi makuha ng ganda ng mga no? Pero sayang hindi sa pero sa situado, no? Kaya karon atong pamalandungan sa social media, kung papilion mo, nagkakwarta, forway kwarta. Ha? Kanang naidang kwarta. Papilion ka, punong ka sa gahong,
Or kanang wa kay gahom. Ila ata daghang hangol og gahom. Power. Power or kanang powerless ka. No? Tama? Asa tama? Or kani arita, sikat ka o hindi ka sikat. Di ka ilhan. Karon before mukaon, sa una na may prayer before meals karon. Picture before Kaon. Dino dili. Ginoon. Dino man dili kay picture lang. Di kay usa. O 20, 30, sa ko 100. So 100 pili lang gusto ay dili para sa toyo para Post. kay gusto mo. Sikat. Pero maganda rin Maria wala nang gipanita no mapaubsanon siya. Wala siya bitsa ngamanan. Kung imo ning basa og balik no. Dito kay ang Ginoo ang gibusog niya sa mga maayong butang ang mga bitutom. Kung iyang gipapahawa na walay dala ang mga dato. Siguro ang kasagaran sa mata masayo interpret pa gigutom sa unsa? Gigutom sa kahon. Gigutom sa mga material nga kaptangan, especially kwarta. O gigutom sa kasikat. Gigutom sa Tulo, no? Power, fame, money. Which is totally sa buhay kaya sa kinaniya sa mga Birhen Maria. Of course. Siguro, digno mo lang pagpanginabuhi. No? Kaya nga naman, usa ka kuha niya, maayo, ang mahal ng Birhen Maria, maayo siya mo take good care. No? Kaya maayo siya maamping sa mga gagmay detalye sa atong Ginoo. Nga naman, usa ka detalye na paglansang sa katong gilansang atong Ginoo sa cross. Inumdum mo ato nga naay bisti ang Ginoo nga pikas-pikason unta sa mga Udiyo. pikas-pikason sa mga sundalo. Pagkakita nila, uy, ganito na nga bisti, sayang kayo pikas-pikason. So ato na lang ni sa Ikit. mura pa kailang ni Drobay Lats ay makadaog iyahan kay sayang na tunton. That's a detail nga kapag sa minagtahi ato yung bisti sa Ginoo. Amang magaling na naman. Kaya nung taga-kabos siya, pero digno, kamao siya maamping sa mga gagmayng butang sa Ginoo. Hindi na magdugay kay kasi no? Again, gasa sa Espiritu Santo, bunga sa Espiritu Santo tulo. Gugma, kalinaw, ug kalipay. Ay. Para dali din nato makuha ang tulo, dapat kamo ta Ubos. So mga yung pagtabang sa mga Birhen Maria, no? Kasama niya, kamao ta magpaubos, no? Mga magpaubos, magkadawat ta sama sa mama ni Samuel, no? Magkadawat na grasya sa Ginoo, kamaupod na mabalik na niya ngadto kaniya. Tingnan naman, ang Ginoo, kung ikaw maghatagod ka sa Ginoo, di yun magpaluping ang Ginoo. The more nga muhatag ka sa Ginoo, ibalik na niya, pilok-pilokon pa. Usahay, dali-dalian ng kita, no? Muhatag ka sa Ginoo, gusto instant ba? Naanan magunda sa kalibutan karon in the world of instant messaging, instant noodles, instant cancel, no? Instant lockdown, no? Dapat ka mga magpaubos, ka mga magpasensya, sama sa mga Birhen Maria, tagaan ka sa grasya sa Ginoo, mabulahan ka, mabulahan ka sa grasya sa Ginoo, sa ngalan sa mahal, sana sa Espiritu Santo.